Purihin ka, Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Every gising is a blessing. Ang unang biyaya na natatanggap namin mula po sa iyo ay magising kami sa panibagong umaga. Isang umaga na kung saan muli kang lumilikha.
lumilikha ka ng bagong araw, bagong hangin, bagong mga bagay na makikita sa paligid. Ngunit ang gusto mong paglikha ay ang aming mga puso na muling ma-recreate, magbalik loob sa iyo. Tayo po ay sama-samang manalangin, magpuri, lumapit sa ating Ama na may kababaang loob at ihingi natin ng kapatawaran ang ating mga kasalanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa bawat taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, kinararangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubuni ka namin. Dahil sa mga dakila mong gawa. Ama, nilalapit ko po ang aking mga kahinaan, mga kasalanan na nagawa sa mga nakalipas na oras. Ano po man ang aking nasabi, na kilos at naisip na hindi naging kalugod-lugod sa iyo. Patawagin mo po ako, Panginoon, at linisin mo ang aking puso, ang aking spirito. Sapagkat sa mga oras na ito, ang iyong abang lingkod ay humihingi ng patnubay, ng kapuspusan na yung banal na espiritu, na gamitin mo lamang bilang instrumento ng iyong mensahe for Sunday Gospel. Itago mo po ako sa iyong liwanag. Ikaw ang maihayag, ikaw ang tinig na aming marinig. Give me the wisdom, the fruit of the Holy Spirit. Hinihiling ko po sa ito ng buong puso, ng buong kaluluwa, buong lakas. Kaya din po ang mga tao ngayong nakakarinig o makakarinig ng Sunday Gospel. Lord, lagi namin isipin na kami nagising sa panibagong araw dahil sa habag mo, sa pag-ibig mo, ang lahat ng gagawin namin, naway ihandog namin sa iyo. Yes, Lord, bawat puso namin, talos mo ang aming dinadalang pagsubok. Maging ito may sakit, maging ito may sa pera, sa kaibigan, sa relasyon, sa mundo. Lord, ikaw ang bahala na magbigay na solusyon dito. Isuko namin ang lahat sa iyo. Patuloy kang kumilos, Lord, sa mga darating pang minuto. Ikaw ang maitaas, mabigyang parangal. Ang lahat ng ito'y dalahin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga kapatid kong minamahal kay Kristo, ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang pagbabayad ng buwis. Umalis ang mga Pariseo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, Guro, nalalaman namin kayo tapat at itinuturo ninyo
ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinanginginian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naayon ba sa kautusan na buwis sa Cesar o hindi? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya't sinabi niya, kayong mapag-imbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin ang salaping pambuwis, at siya'y binigay nila ng 1 denaryo. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa Cesar po, tugon nila. At sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Namangha sila nang marinig ito at sila'y umalis. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumainyo po ang kapayapaan ng ating Diyos na buhay. Welcome po sa Word of God, Daily Gospel, at salamat sa Panginoon. Every gising is a blessing. Isang paggising natin ngayong October 22, 2023, at ang ating pong pagninayan online is yung ating Sunday Gospel. Ngayon pong Sunday, alam naman po natin na bilang mga Katoliko, ito po'y para sa Diyos. 6 na araw na po tayong busy sa ating buhay. Naway, ang Sunday na may pagkukulam natin para sa Panginoon. And of course, ang binasa po natin ay tungkol sa ang pagbabayad ng buwis. Ako nga po pala si Sister Angelica Dorde from Bulacan, isa po kong Katoliko, at ang Word of God Daily Gospel po ay nagsimula noong August 5, 2019, at ang layunin po ng online na ito, Facebook Live na ito, ay ipalaganap ang mabuting balita sa pamamagitan ng social media, kamukha po ng Facebook, kung saan halos lahat po ng tao ay may Facebook. Nawa yung Facebook Live dyan, pindutin nyo, at makarinig ng mabuting balita o mensahe ng Diyos saan man tayo naroroon. Ano man ang ginagawa mo ngayon? Maaring nagkakape ka, nagkaalmusal, o baka nakahiga ka pa dyan sa kamo mo, o baka mamaya nagwawalis-walis ka na dyan sa bakuran nyo. Kapatid, ang Sunday ay para sa Diyos. Dapat lamang na ang biyaya ng spiritual na pagkain ang una nating hanapin ng ating espiritu. Amen. Pakishare nga po itong daily gospel. Itong daily gospel like this Sunday gospel for the glory of the Lord. Isa po yan sa mga dahilan kung bakit po ako nag-Facebook live para po i-share ang kabutihan ng Diyos. Nawa kayo nakakarinig, i-share nyo din sa iba. Parang ano yan parang kapitbahay nyo na binigyan nyo ng spaghetti ng birthday nyo. Yung kapitbahay nyo naman, binigay din naman niya sa iba, sinare niya sa iba yung sarap ng spaghetti nyo. Parang ganun lang yun, no? Pero ang main point dun is, i-viral natin ang gospel everyday sapagkat yan po ang dahilan, isa sa mga dahilan kung bakit ang Panginoong Hesus ay nagkatabang tao at nangaral ng mabuting balita. Kung ang Panginoong Hesus nangaral, nagpapalaganap ng mabuting balita, ang kanyang mga alagad pinangaralan niya, at yung alagad niya nagpangaral, at yung napangaralan ng kanyang mga alagad ipinangaral. Walang katapusan. Lalo na po ngayong napakadali nang mag-spread ng Word of God. Pindot-pindot lang. I-share mo ito sa timeline mo. Tapos, o kaya sa group chat mo, o kaya kahit sino na gusto mo na i-share ang kabutihan ng Diyos. O kaya lakasan mo yung volume ng cellphone mo para marinig ng mga kasama mo dyan sa bahay, ng kapitbahay mo. That's the way, one of the way na i-share natin si Kristo. Hindi pwede kasi na hindi natin gampanan ang ating tungkulin o pagmamahal sa Diyos na ibahagi siya. Kasi anong kabuluhan nung nagsisimba ka ngayon? Makikinig ka ng mabuting balita. Pagkatapos nun, tapos ang kwento, paglabas mo ng tapos ng misa, ang nasa isip mo, saan ka pupunta, saan tayo mamamasyal. Hindi po yun ang reason.
dapat po, pag nagsimba po tayo, dala-dala natin ang mabuting balita, ibinabahagi sa iba. Of course, dapat isinasabuhay. Kasi, patay ang pananampalatayang walang gawa. Amen? So, nasasabi ko lang po yung mga ito para ipaalala po sa atin ng Panginoon na baka may nakakalimutan tayong mas mahalaga. Amen? Yun ay i-share ng Diyos sa bawat isa. Kaso, di ba, sa panahon ngayon, ang na-share ng tao, chismis. Kaya, may tinatawag na marites. Ganito nangyari kay ganito. O, ipapasa naman ganito. Ang bilis mag-viral ng chismis. Sana, kung mag-chismis na rin na tayo, i-chismis na natin. Ipagmalaki na natin ang Diyos. Amen. Sapagkat tayo nabubuhay sa habag at pag-ibig ng Diyos sa mga oras na ito. Amen. So, balikan po natin yung mabuting balita. Ngayon pong Sunday, ang tungkol po sa gospel ay ang pagbabayad sa buwis. Siya nga po pala, kung hindi pa po kayo nakapagsisimba, pwede nyo naman po ito maging gabay para at least pagsimba nyo mamaya, ay handa na po yung espiritu at puso na ito pala yung gospel for today. Or kung nakapagsimba na kayo, additional message from God, itong tatalakayin natin online sa Facebook. Amen. Pero ang pinakamahalaga, magsimba tayo ngayong araw. Bilang mga Katoliko, itinuturing na mortal sin ang hindi pagsisimba. Tandaan po natin yan. At kapag tayo po ay nagsimba, huwag po tayo mangungumunyon hanggat hindi po tayo nagpo-confession. Lalo na kung mga mortal sin ang ginawa po natin. Kasi ang tinatanggap po natin ay ang katawan ni Kristo. Mga ilang paalala lang po. So, ang pagbabayad ng buwis. Sa panahon po ng Panginoong Jesus, uso na talaga yung buwis. Alam na rin, mga taxpayer. Sa panahon natin, taxpayer tayo halos lahat. At ano ba yung buwis na yan? Yung binabayaran natin, no? Galing sa mga tao na nagtatrabaho. Kinakaltasan yung sweldo nila ng tax. Kaya nga tayo may tinatawag na income tax, iba't ibang tax, merong land tax, property tax. Ultimo lahat ng mga binibili natin sa grocery, bumili ka ng kaperasong gatas, bumili ka ng isang delata, lahat yan may nakapatong ng tax dyan. Hindi mo lang napapansin, kala mo bili ka lang ng bili, no? Kahit na hindi ikaw yung trabaho, pag binili mo, may tax dyan. At gaano ba kahalaga ang tax sa buhay natin? Sa mundo, sa bansa. Napakahalaga. Sapagkat ang tax ang siyang ginagamit ng gobyerno para masuportahan niya ang kanyang bansa. Just imagine na walang tax. Paano tayo kikilos? Baka hindi na tayo makausad. Amen? At sa bansa nating Pilipinas, alam natin kung paano tayo binibigyan o binabawasan ng tax. Sa ibang bansa po kasi, sa pagkakaalam ko po, no, na like Canada, ang tax sa kanila talagang nagagamit sa mga tao. Kaya nga sila may libreng pagpapaaral, libreng hospital, mga facilities. Amen? So, pagka nandun ka, residente ka doon at nagbabayad ka ng tax, mapapakinabangan mo talaga yung tax mo. Maybe may mga bansa talaga na wala sa kanila yung corruption, kundi talagang yung nakukuha nilang tax sa tao ay naibabalik nila ng maayos. Unlike, sad to say, sa ating bansa, laganap ang corruption. So, yung tax na nakukuha ng gobyerno sa mga tao, may mga ilan lang naman, hindi ko naman nilalahat, na ginagamit sa pansarili. Nakita naman natin yan na naririnig natin sa mga news, sa mga balita, na, si ganito, corrupt na opisyal, nakulong, nahuli, na suhulan ng pera. So, makikita natin ang kapangyarihan ng pera, no? Pag pera na usapan, nag-iiba na yung nagbabagong anyo na ang tao eh. It doesn't matter kung politiko ka, basurero ka, office employee ka, kahit anong profession mo, kahit wala ka trabaho. Basta pagdating sa pera, nagbabagong anyo ang tao. So,
Sa ating bansa, kamusta po ba? Napapakinabangan po ba natin ang binabayad nating tax? Sulit ba? Talaga bang maganda ba ang balik sa atin? Doon po tayo sa totoo kasi pare-pareho naman po tayong Pilipino eh. Hindi naman po natin sisiraan ang sarili nating gobyerno. Ipapakita lang natin bilang mamamayan. Ako na lang kung anong nararanasan ko sa tax na ibinabayad ng asawa ko. Siyempre, trabaho siya for almost 27 years siya sa kumpanya niya at talaga namang regular at tama yung tax na binabayad niya. So, ngayon, ano yung mga nakukuha niya bilang taxpayer? Siya ba ay na-enjoy ba niya yung mga facilities na itinatayo ng gobyerno? Na dito sa atin bakit pag malapit na yung eleksyon, maraming nababakbak na daan, madaming ginagawa na kung ano-ano. Minsan mapapaisip ka, ano ba talaga bang dapat na ba agad palitan yan? O baka napapanahon lang magpapansin ng ibang politiko? O kaya ano pa bang may enjoy na tax yung tax natin na nababayad? Yung sa ospital, sa serbisyo sa ospital, tayo ba talagang naaasikaso? Kayo ba naranasan niyo nang pumunta sa isang public hospital? Kayo ba ay nakaranas ng magandang trato mula sa mga staff, sa mga doktor, sa mga nurse? Kayo ba sinasabi nga noon ng isang presidente, no, yung dating namatay na presidente natin na kayo ang boss. Diba? Kayo ang boss. Kumbaga ang gobyerno, bibayad natin sa kanilang tax, pero gagamitin nila sa mamamayan kasi kayo ang boss, kayo ang unahin namin. Kaya nga din nauso yung kapag office hours sa government, walang break time, no? Para tuloy-tuloy yung serbisyo sa tao. Pero sad to say, minsan may mga karanasan tayo na ako mismo, minsan sa hospital, pag halimbawa napunta ako sa public hospital, nakaranas din ako na masungit na nurse. Di ba? Yung makakasalubong mo na, parang walang nakita. Minsan, good morning mo na, hindi ka papansinin. Nakaranas ka daw na masungit na doktor. Yun ang may sakit ka na nga, ikakabahan ka pa sa mukha ng doktor. Siguro, stress na sa dami ng pasyenteng inaasikaso. Or kaya, minsan, napagtataasan ka na ng boses. Minsan, may mga pilosopong pang doktor na sasabihin mo yung ganito yung mga sakit mo, pipilosopihin ka pa. Or kaya, hindi mo malaman kung tama ba yung piniprescribe nung doktor pati ikaw malilito Amen. So yung mga ganun ba o kaya sa mga pagkuha ng mga NBI, basta yung mga any government offices, naranasan mo na ba, meron ka bang bad experience na parang teka, kami ang nagpapasweldo sa inyo kung hindi dahil sa mga tax namin, wala kayo dyan, wala kayo sisweldohin. Amen. And, of course, hindi naman lahat. Meron din na maganda ang serbisyo ng mga government employee. Talagang nakaranas din ako na ipapadama sa iyo na welcome ka, ano po ba kailangan nyo, matutulungan po ba namin kayo. Amen. So, ano pa yung mga pinupuntahan ng ating mga tax? Bukod sa mga, yan nga, pinapagawa yung mga daan, yung mga services sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno natin. Pero yun nga, masakit sa kalooban natin na nananakaw pa ng ibang politiko na ibinoto ng tao, imbis na maglingkod, mukhang sila ang pinaglilingkuran ng pera ng taxpayer na pupunta sa bulsa. Alam naman natin na hindi yun naliligid sa Diyos. Alam ng Diyos kung ano yung ginagawa ng gobyerno sa ating mga tax na pinaghirapan naman talaga natin. Amen, malaki ang tax, no? Sa mister ko lang, laki ng tax niya. Biro mo, ano yun? Monthly yun? Ipunin mo yun sa loob ng isang taon, baka makabili ka na ng... Amen. Maliit man o malaki ang tax natin, ano yan galing yan sa Diyos biyaya yan ng Diyos tapos binabayad natin sa gobyerno, dapat ginagamit ng gobyerno for the glory of the Lord, yung nakikita na ito ang aking nasasakupan, kailangan
maayos ang health nito, yung health facilities. Amen. Sana ganun yung mindset lahat ng namumuno sa gobyerno, kahit hindi lang sa gobyerno, kahit sa sa mga barangay, magsimula tayo sa mga barangay. Sana yung mga namumunong kapitan, yung mga tauhan niya, hindi pera ang nakafocus. Kasi kung maglilingkod ka na puro pera lang, kikita ako dyan. Ano ba anong project yan? Gano'n, 25 million. Sige. Ano na lang ha? 15 million na lang ha? Medyo, alam mo na, under the table, mga red tape, na kahit sino sigurong presidente, ang ilagay natin, hindi mawawala ang korupsyon. Amen? Kaya minsan, wag din natin sisihin ang presidente. Kasi hindi lang naman siya ang nag-iisa sa gobyerno at hindi naman niya nababantayan ng lahat ng tao sa gobyerno isa-isa. Kaya titingnan mo, kahit nilalabanan yung mga fixer, yung mga hindi mawala. Nakailang presidente na tayo, hindi mawala. Kasi nga, andoon yung involvement ng pera, yung nagagawa ng pera, na nagagamit yung posisyon niya, kung pulis ka, kung attorney ka, nagagamit Ang mahirap pa nito, pinagpapalit ng tao yung kanyang dignity sa pera. Amen. So nabanggit po natin itong mga natural na buwis na ginagawa natin mga tao. Which is, kung titignan mo naman in a good way, mabuti kasi malaki ang naitutulong ng sama-samang buwis at ang government ay gagawin to para to improve the country. Amen. So, sa panahon naman po ng Panginoon, parang ganun din yun. Nagbabayad din ng mga tao ng buwis. Para, syempre, ibigay din sa tao, iserbisyo din sa mga tao. Ngayon, ito po yung senaryo na kung saan ang mga pariseyo, nag-uusap-usap sila. Kasi ganyan naman yung mga pariseyo at mga eskriba. Sila yung mga naturingan pang leader ng simbahan, pero sila para yung yung tipong mga plastic. Yan ang tawag ng Panginoong Jesus sa mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, mga plastic. Amen. At ayaw ng Panginoon yung ganon kasi kita ng Diyos ang nasa puso ng bawat tao. Hindi natin mapaplastic ang Panginoon. Ang mga pariseyo, lagi silang naghahanap ng butas upang sa ganun, masilo ang Panginoong Hesukristo. Upang sa ganun, makakuha man lang na kahit isang rason para siya ay mapahiya, para mawalan ng tiwala yung mga taong naniniwala sa Kanya. Sa madaling salita, kunyari lang nilang pinupuri ang Panginoong Hesus, pero at the back, masama ang nila, tangka. Naranasan mo na ba yung pinupuri ka ng tao kung ano sinasabi sa'yo? Na ganito ka, maganda ka, mabait ka, pagkatapos mo utangan ka at hindi ka babayaran. O kaya yung taong kala mo, kakampi mo, yung pala binabackstab ka, sinasaksak ka sa likod. Amen. Ganun ang mga pariseyo, ganun ang mga ugali. So parang tayo din ngayon sa panahon natin na mahirap mabackstab o mapagtaksilan na akala mo kaibigan mo, tapos pagkakatalikod ka kung ano-anong sinasabi. So ang Panginoong Jesus ay puno ng karunungan. Alam natin hindi siya maiisahan ng mga pariseyo na ito. Hindi pa nila tinatanong, alam na ng Diyos, alam ng Panginoong Jesus ang kanyang isasagot. Amen. Sapagkat ng panahon na yon, si Herodes, o sabihin na natin yung mga namumuno sa kanilang gobyerno, at ang mga pariseyo, kung tutusin, hindi naman Bayesian dalawang yun meron tayo sinasabing separation of church and government. And pero pagdating pala sa kalokohan, pagdating pala sa pagsisilo sa Panginoong Jesus, magka-vibes, nagkaisa. Yung hindi magkasundo sa mga paniniwala, nagkaisa. Na subukin natin tong si Jesus. Subukin natin to. Tanungin natin to. Kaya tinanong nila sa Panginoong Jesus, Guro, ang ganda pa ng tawag nila, with respect, Guro, pero wag ka, mababa ang pagtingin nila dito.
nalalaman namin kayo tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. So, dinadaan din nila sa diplomasya, sa magandang pananalita. Kung titingnan mo na parang kung magsalita tayo para sa iyo, para bang karespeto na ginagalang yung kausap. Kaya di ba ang tanong nila, ano po sa palagay nyo? Na ayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar o hindi? Amen. So, ang tanong nila, kung tutusin, alam na nila yung sagot eh. Yan ang diferensya sa mga Pariseo, Eskriba, sa mga dalubhasa sa kautusan. Nagtatanong sila sa Panginoon Jesus na alam naman nila kung anong tanong. Parang tayo, nagtatanong tayo sa isang tao, alam naman natin yung sagot. Gusto lang natin malaman kung ano ba yung sasagot niya para meron tayong maipintas. Amen? Para tayo maipintas. At dinadaan nila sa tanong kasi alam nila na hinahangaan ang Panginoong Jesus sa the way na magsalita ang Panginoon full of wisdom eh. Kapag nangangaral siya ng mabuting balita, full of wisdom eh. Kaya kailangan mahuli. Sabi nga saan ba nahuhuli ang isda? Sa sariling bibig yun? Nanggagaling. So, batid ni Kristo ang nasa puso nila. Batid ni Kristo. Batid ni Kristo na gusto lang siyang subukan. Gusto lang siyang subukan. Kasi, kapag sinabi niya na, oo, sige, magbayad kayo ng buwis, pag sinabi naman niya, ay, huwag kayong magbayad, pareho siyang mapupulaan. Amen? So, parang ano yan eh, parang pag sinabi mo sa isang tao na parang pinapipili siya ng isang sagot. Yung naranasan na ba natin yung bang tinatanong ka ng kapwa mo, kailangan mo mamili. Kamukha kayong eleksyon. Maraming tatakbong barangay kagawad, SK kabataan, di ba? Mamimili tayo. Ano bang pipiliin natin? Ano ba ilalagay natin sa pwesto? Yung taong mabuti o yung taong masama? Yung maglilingkod ng maayos o maglilingkod ng masama? Hindi po ba? O kaya sabihin natin, kilala natin yung tumatakbong na politiko. Kilala natin bilang mabuti, bilang naglilingkod. Pero at the same time, meron palang kamag-anak na diko. Marami tayong pwede i-consider kapag sumasagot tayo ng tanong. Parang ano lang yan paglapit sa Diyos, maglilikod ka ba sa Panginoon? Oo, hindi. Mamahalin mo ba Diyos? Oo, hindi. Pero sa pagkakataong ito, ang Panginoong Jesus ay gumit na as parang ang sagot niya safe. Kumbaga kahit saan mo siyang ilagay o hindi, tama siya. Amen. Para hindi siya masilo, hindi siya mapintasan. Hindi sabihin ay mali naman yung sagot mo eh. Hindi naman yan ang nakasulat sa kautusan eh. Amen. Kaya yung tanong na yun, isang tanong ng kaplastikan. Kaya sabi ng Panginoon, mga mapag-imbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Amen? So, ang ginawa niya, humingi siya ng salaping pambuwis. At ipinakita sa kanya isang denaryo. At alam naman natin yung coins, meron niyang picture ng tao. So, meron picture sa kabila, sa harap at sa likod. Parang yung mga barya natin. Yung sa harap, halimbawa si Rizal, yung sa likod, halimbawa ibon, ganun. May mga picture siya, no? And of course, tinanong ng Panginoong Jesus, kaninong larawan yung nakaukit dito? Ang sagot nila is kay Cesar po. Kay Cesar. Kasi syempre, parang sa panahon natin, kung sino yung presidente sa mga paper bills, no? Siya yung nakapirma. At the same time, nandun yung mga heroes natin. Sa 100, sa 20 pesos. Amen. So, sabi ngayon ng Panginoong Jesus, kung gayon, ayan, no, mismo nakikita ng yung mga mata, sabi niya sa mga Pariseo, na picture pala ni Cesar niyang nasa denaryo.
Di ito ang sagot ko, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. At ang nakarinig ng mga ito ay namangha, no? Nang marinig nila ang sinabi o isinagot ng Panginoong Hesus. Kasi, hindi naman sinagot ng Panginoong Hesus na, sige, magbayad kayo kay Cesar. Ay, huwag kayong magbayad kay Cesar. Amen? Kundi ang sagot niya, playing safe, talagang nakakahanga, nakakamangha. Ibigay ang kay Cesar, ang para kay Cesar. Amen? Ang lahat ng bagay sa buhay natin, sa araw-araw nating ginagawa, bigyan natin ng representation yung salitang Cesar. Cesar, yun yung mga bagay, material, kamukha halimbawa ng mga bahay natin, mga gadgets natin, mga material things na nakikita natin sa loob ng bahay natin, mga material na masasabi natin pinag-uukulan natin ng purpose. May purpose. Halimbawa, yung cellphone mo, yan ay isang Cesar, isang material. Anong purpose niyan? Para saan yan? Ba't mo ginagamit? Of course, to communicate. Mabilis na communication. Nag-chat ka, nanonood ka ng YouTube, for entertainment, for calls. O kaya, bakit ka may TV? Kasi, for entertainment, pinanonood mo ng mga news. Bakit ka merong kawhali sa bahay? Siyempre, ginagamit mo para magluto. Amen? Ang ibig ko pong sabihin, lahat ng bagay na meron tayo materially, may purpose, may gamit. May gamit. Yung parte ng katawan natin. Bakit may mata ka? Para makakita. Bakit may paa ka? Para maglakad. Bakit ka may tenga? Para makarinig. May purpose. So, ang Cesar natin sa buhay natin, dapat may purpose. Alam natin kung paano gamitin sa tamang pamamaraan. Amen? Kahit ang mga problema na dumadating sa atin, may purpose yan. May dahilan yan. Kaya kailangan alam natin kung paano natin tinutugon, hinaharap sa tulong ng Diyos. Amen? Yung mga pangyayari sa buhay natin, di ba? Namatayan ka, nasunugan ka, naghiwalay kayo, broken relationship, broken marriage, broken family, may sakit ka ngayon, wala kang pera, may kaaway ka, may naninira sa'yo, may galit ka, lahat yan ay Cesar. May purpose. Bakit ka nagagalit? Para saan? Namatayan ka, for what purpose? Anong dahilan? Amen? Yung mga tao na sa buhay mo, mga anak mo, anong purpose yan sa'yo? Yan ay Cesar sa'yo. Yung asawa mo, anong Cesar yan? Bakit mo siya naging asawa? Anong responsibilidad mo sa kanya? Sa mga anak mo, Cesar mo yan. Anong gagawin mo sa kanila? Anong purpose mo? Amen? So, sabihin na natin lahat, kahit ang butas na medyas mo, Cesar ang tawag mo dyan. Anong gamit? Amen? Most especially, yung binabanggit dito sa mabuting balita, tungkol sa pagbabayad ng buwis. Pera ang pinag-uusapan. Kailangan magbayad ng buwis. Sa panahon natin, kailangan magbayad ng buwis. At alam natin nakukulong. May penalty kapag hindi ka nagbayad ng buwis. Kapag ka magtatayo ka ng negosyo, kailangan mong magbayad ng buwis. Amen? So, sinagot ng Panginoong Hesus, ang kay Cesar ay kay Cesar. So, talagang, kung ano yung meron tayo, para yun dun. Para yun dun. Kung may kape ka, yung gatas at asukal, para sa kape. Kung may notebook ka, yan ay nandiyan para sulatan. May purpose. Kaya alam nating mga tao, na lalo na higit sa panahon ngayon, na mabilis ang teknolohiya, ang mga Cesar natin sa ating buhay, ay mas napagtutuunan natin ng pansin. Ay, malapit na ang bayaran ng kuryente, ng internet, ng tubig. Meron kong schedule dyan. Ay, kailangan bayaran ko to before.
Kasi pag after, may penalty na. Ay kailangan ko mag-ipon para sa pag-aaral ng aking anak. May purpose. Cesar, ng ating buhay. Mabuti kung ginagampanan natin ang mga Cesar natin sa ating buhay. Nagagamit natin sa dapat paggamitan. Pero, huwag natin kakalimutan na hindi natapos ang sagot ng Panginoong Hesus na ang Cesar ay kay Cesar. Karuktong nun, ang sa Diyos ay para sa Diyos. So, tapos na tayo kay Cesar, no? Yung mga ano natin sa buhay. Mga ginagawa natin, mga material. Yung sa Diyos naman ay para sa Diyos. Ito ang pinakamahalaga sa buhay natin araw-araw. Hindi yung nabubuhay tayo everyday para kumain lang, para magtrabaho lang, para magpaaral. Puro yung ganung Cesar ang inaasikaso natin. Which hindi naman masama. Syempre, nabubuhay tayo sa mundo. Kailangan magtrabaho para kumain. Kailangan pambayad ng bills. Regular na ginagawa ng mga tao yan. Pero, kung yung para sa Diyos, nakakalimutan natin, doon tayo magkakaroon ng problema. Sapagkat lahat ng Cesar na meron tayo, materially, tao, pangyayari, ay nagmula sa Diyos. Pinapahiram lang sa atin. Kamukha ng nakaraang gospel sa talinghaga sa ubasan at ng mga kasama, ay ipinagkatiwala lamang ng Diyos o ng may-ari ng ubasan, yung kanyang ubasan. Pero anong ginawa nung pinagkatiwalaan? Niloko, traidor, pinatay, binugbog. Walang utang na loob. Kaya yung mga Cesar natin, gaano ba karami ang ipon mo sa bangko, mayaman ka ba ngayon, dami mong business, o kung hindi ka mayaman, kahit sabihin natin middle class ka, o walang-wala ka, may Cesar at may Cesar ka. Pero huwag mo kakalimutan na ang buhay natin, pamilya natin, mga bagay, material na meron tayo, trabaho natin, yan ay Cesar na pinapahiram lang sa atin ng Diyos. Hindi tayo ang may-ari. Katiwala lamang tayo. Kaya kung meron kang sasakyan, mataas ang pinag-aralan mo, yan ay hindi atin. Pahiram lang. Kaso naaabuso natin yung mga Cesar sa ating buhay. Naaabuso natin. Imbis na maibalik natin sa Diyos, nagiging ganid tayo sa Cesar na yan. Sa mga magkakatiwala sa atin ng Panginoon. Mas binibigyan natin ng mas maraming atensyon, mas maraming focus. Nasasayang ang oras, yung time, treasure, talent. May tuturing na Cesar, nasasayang. Nasasayang. Yung pinahiram. Sa bawat buhay natin, kapag tayo ay binibigyan ng Diyos ng panibagong araw, like this day, October 22, 2023, ito yung oportunidad natin upang lahat ng Cesar na nakakamtan natin at ine-enjoy natin kahit pa yan ay problema, ibalik natin sa Diyos. Sapagkat yan ay para sa Diyos. Amen. Sapagkat ang gusto ng Diyos, yung para sa Kanya, ay buo. Wala siyang kahati. Kasi ang ating Diyos ay manibughuin. Gusto ng Diyos ay buong pagmamahal, pag-ibig. Ibigin mo ang Diyos sa buong puso, kaluluwa, isip, lakas. Kaso sa araw-araw, pagising pa lang sa umaga, ang dami ng kahati ni Lord. Baka pagising mo sa umaga, cellphone agad ang tinitingnan at ano ba, nag-chat ba yung crush ko? O kung ano man gusto mong mapanood. Pagising mo sa umaga, kahit nakapikit pa yung mata, bukas na ang iyong diwa, ibigay natin agad ang papuri sa Diyos. Ibigay natin kaagad sa Diyos ang nararapat sa Diyos. Kasi hindi man tayo magigising kung hindi tayo ginising. Bakit natin siya nakakalimutan? Pagising pa lang sa umaga, nakasimangot na. Samantalang, ang para sa Diyos ay gumising ka sa panibagong umaga, nakangiti, nagpapasalamat, nagpupuri sa Panginoon. Ang mga salitang namumutawi sa iyong bibig ay para sa Diyos. Kaya kung minura mo yung kasama mo sa bahay, para sa Diyos ba yan? Amen. Ang Diyos ay napaka-tapat.
Kamukha na sinabi sa talinghaga na sabi nga ng mga Pariseo, kayo po, Panginoong Hesus, sa isang tapat. At alam niyo ko po namin kayo hindi nagtatangi. Di dapat ganun din tayo. Maging tapat tayo sa Panginoon sa bawat araw. Dahil wala namang nalilihim sa Panginoon. Lalo na kung tayo naglilingkod sa Diyos. Naku, mas malaki ang ating pananagutan sa Diyos. Na tayo ay lingkod, tapos behind that is, gumagawa tayo ng ayaw ng Diyos. Sayang naman ang paglilingkod ng ilang dekada. Kailangan, kung the best ka, kung good ka kahapon, better ka ngayon, the best ka for the rest of your life. Hindi mabuti ka ngayon, masama ka bukas, mabuti ka ngayon, para kang, hindi mo alam kung saan lalagay sarili. Ayaw ng Diyos na maligamgam. Gusto niya kung mainit ka, kung malamig ka, ay malamig ka. Unahin natin ang Panginoon sa lahat ng gagawin natin. Maglalaba ka, magluluto ka. Lagi natin isipin na ito'y gagawin natin para sa Panginoon. Inihandog natin sa Panginoon. Para kahit nakakapagod maglaba, para naman kay Lord to yun. Itong lakas na ginagamit ko, para galing naman to kay Lord eh. Kung kahit ba pagod na pagod ka na sa buhay, dahil puno ka ng sakit, puno ka ng utang, isipin mo na makakaraos ka sa tulong ng Panginoon. So, of course, yung kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Dapat po natin yung isabuhay. And, ang para sa Diyos, lagi natin ipa-priority na, meron kang pagsubok na pinaharap ngayon, o tukso ng Diablo sa'yo. So, ano bang para sa Diyos? Yung gawin natin yung tama, yung nakakalugod. Sa madaling salita, ang para sa Diyos ay sundin ang kanyang kalooban, hindi yung ating kalooban. Kasi kung yung gusto lang natin ang susundin natin, mga kapatid, hindi yan para sa Diyos. Yan ay para sa ating sarili. Kaya nga mag-ingat tayo sa panahon ngayon na itinuturing ng Diyos na evil generation. Kasi iba na ang kasamaan ngayon. High-tech na. Dipindot lang. Makakapag-post ka na ng galit mo sa Facebook. Pindot lang. Makakapag-chat ka na sa isang tao na pwede kayong mag-away sa chat. Pwede kayong nagsama kayo ng matagal na panahon sa chat lang. Pwedeng ma-destroy yung matagal yung pagsasama. Amen? Pero kung ang will natin, iniisip natin na, di ko gagawin yan. Kasi hindi yan yung will ni Lord. Magagawin ko yung para sa Diyos, yung matutuwa siya. Ganun naman kasi ang tayong mga tao dapat Dapat natin iniisip kung ano yung magiging kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi yung gusto natin. Kasi, ano man ang gusto natin sa Panginoon, ano na yun ng Diyos Kaya nga, Lord, gusto kong mag-abroad, gusto ko ng ganito, gusto kong magkabalikan kami ng asawa ko. Ipaubaya natin yan sa Panginoon. Kasi, ito yung gusto natin. Pero kung hindi niya gusto, yun ay i-cancel natin, tanggalin natin sa ating isipan, at kaya natin kumilos ang Panginoon sa atin. At paano natin malalaman kung ano yung God's will? Magbasa tayo ng Bible, nakinig tayo ng mga salita ng Diyos, dahil nandun mismo yung sagot sa mga problema natin. Amen? So, kaso sa panahon na ito, baliktad ang nangyayari. Alam niyo yung nangyayari? Imbis na mabigay natin ang para sa Diyos, ang nangyayari, yung para kay Cesar lang nabibigay natin. Yung mga material na bagay na nakakasama sa atin. Yung kay Cesar ay para kay Cesar. Ang nangyayari, pati yung sa Diyos napupunta kay Cesar. Or, the worst is, yung Cesar, siya yung humihila sa Diyos. Parang nauuna yung Cesar, at yung Diyos ang to follow. Dapat yung una ang God, tapos yung mga Cesar, to follow lang yan. Amen. Kumbaga sa cake, yung icing, yun lang si Cesar. Yung mamon o yung tinapay sa loob ng cake, yun ang Diyos. Tayo, madali tayo matukso ang ating mga mata sa mga paningin, sa mga pagnanasa ng ating katawan, sa mga tukso, na nangangatwiran pa tayo, na Lord, ito lang naman ang kasalanan ko Okay na yan, naglilingkod naman ako sa'yo. Lord, nagtulong naman ako sa kapwa, okay na yan. Hindi. Ang pagsuway sa kautusan, ang pagsuway sa isang kautusan ay paglabag sa lahat ng kautusan. Amen? Ibig sabihin, hindi pwede
nasa 10 utos ng Diyos, sinasunod mo yung siyam, pero sa pangkasampu, nangangalunya ka, nagnanakaw ka, tatanim ka kaya sa kapwa mo, nambubulyaw ka ng kapwa mo, nananakit ka, pumapatay ka. Ibig sabihin, dahil sa mga magagandang ginawa mo, dahil sa mga ginawa mong siyam na tumutulong ka sa kapwa mo, nagiging good provider ka lang sa pamilya mo, nangangarap ka ng salita ng Diyos, nagsisimba ka tuwing linggo, kung ano pa yung mga mabuting ginagawa mo eh. Siyam yun, Lord, siyam yun. Pagdating sa pang-10, ayun nga lang, nagnanakaw. Sa palagay mo ba, ika-count ni Lord yung siyam na yun? Of course not. Kailangan, kumpletuhin mo. Hindi pwede yung nagtatangi ka ng kasalanan. Na sige, gagawa ko ng kabutihan, pero nabubuhay ka sa kasalanan, sa mortal sin. Na gumagawa ka ng kabutihan, pero nabubuhay ka palang nangangalunya. Nakikisama ka sa asawa mo na hindi mo naman asawa. Ay Lord, counted na to ako total. Kahit hindi ko asawa, kami naman talaga ang tunay nagmamahalan. Binubuhay naman namin ang mga anak namin sa magandang paraan. Kapatid, yan po tayo nasisilo eh, ng dyablo eh. Ang dyablo ay isang kalunan. Talo na yan eh. Simula ng Panginoong Hesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya lang siya nananalo at tayo ay nadadala sa tukso at sa kasalanan. Kasi nga yung free will natin, bininigay natin para sa Kanya. Minsan yung Cesar na yan yung mismong demonyo eh, na nagpapahamak sa atin eh. Kung susundin natin ang kalooban ng Diyos, dapat hindi na tayo nagkakatwiran sa mga utos ng Diyos. Kapag sinabi ng Diyos na kasalanan ng pangangulo niya, tapos ang kwento, hindi na nga katwiran pa tayo eh. Nagmamahalan po kami, ganito po eh. Kasi kung ganyan, tayo, ang tawag dito, ma-explain tayo kay Lord ng gusto natin, hindi yan kalooban ng Diyos, hindi yan para sa Diyos. Kapag sinabi ng salita ng Diyos na, para sa akin, magpatawad ka. Sabihin ng Diyos, para sa akin, tumulong ka sa kapwa mo. Para sa akin, magsimba ka tuwing linggo. Tapos ang kwento. Huwag na natin questionin. Lord, bakit ako? Bakit yung kakilala ko, simba na simba? Naglilingkod pa sa simba, pero tingnan mo. Umiinom ng alak pagkatapos magsimba. Stop comparison. Ang gusto ng Diyos, mag-focus tayo sa puwing natin sa ating mata. Kung ano yung diferensya natin. Hindi yung meron na nga tayong kasalanan, tinitingnan ba natin kasalanan ng iba. Amen. Kaya hindi tayo makasunod sa utos ng Diyos kasi tinitingnan natin kung anong klase bang utos yan ng Diyos. Makakapabor ba sa akin yan? Papatawarin ko yung nagkasala sa akin eh. Napakawalang yan. Hindi ako binayaran ng utang. Napakawalang yan. Pinagpalit ako sa iba. Napakawalang yan. Sinasaktan ako. Kasi ganyan eh. Ganyan ang nangyari sa ating mga unang mga magulang. Si Eva at Adan. Kaya sila ay nasilo o kaya sila ay nahulog sa pagkakasala kasi nakikipag-usap pa sila sa ahas. Kapag tayo ay may tukso at alam natin mahina dyan, bawa mahina ka sa sigarilyo, alam mo namang masama yan sa katawan, you just keep on entertaining na kukuha ka ng pera, pupunta ka ng tindahan, bibili mo yung sigarilyo, pag nabili mo yung isang kahang sigarilyo, makikita mo yung picture ng cancer, yung na-deform na yung bibig, yung dila, pero binibili pa rin ng tao. Bakit? Because you keep on entertaining. At si Eva ay ganun ang ginawa. Nakipag-usap pa siya sa dyablo. Sabi ni Eva, teka muna, sabi ng Panginoon, wag lang namin kakainin niya kasi kakasala kami. Makikita namin yung tama at mali. Pero anong sabi ng dyablo? Di totoo yan. Pag kinain mo yan, magiging parang Diyos ka. Ganyan tayo, hindi natin maibigay ang para sa Diyos kasi yung comfort na nakukuha natin sa kasalanan. Pero kung alam natin, natuto na tayo sa pagkakasala ng ating mga unang magulang, si Eva at Adan, dapat alam na natin na bago pa natin gawin ang kasalanan yan, ay may consequences na, dapat tumitigil na tayo. O kaya pag nandiyan yung tukso, kung magagalitin ka, imbis na magalit ka, manahimik ka, mag-focus ka agad sa pananalangin sa Panginoon.
pray the Our Father. Isa sa mga technique na natutukso kang kumain ng baboy, alam mo na high blood ka, pray for Our Father. O pray for rosary. Pray, maraming prayer ang Katoliko na imbis na occupy mo yung galit mo, yung stress mo sa isip mo, pray, pray, and pray. I-connect mo agad yung iyong wifi sa Panginoon. Amen? Yan po ang dapat natin ginagawa. Para hindi tayo nagiging alipin ng Cesar. Minsan nagiging alipin tayo ng bisyo. Nagiging alipin tayo ng pera, ng kapangyarihan, ng, hindi ba? Tayo na yung sumusunod. Lahat ng effort natin, yung time natin, napupunta doon sa Cesar na yan. At binibigyan pa talaga natin ng special time yung Cesar na yan, ha? May time, ang haba-haba ng panahon nating magkwentuhan ng walang kabuluhan, magchismisan, mag-inuman. Ako, lalo na paglinggo, huwag kayo mag-iinuman mga kapatid. Parang nga kay Lord ng Sunday, tapos makikita mo sa daan, nag-iinuman kayo. Ang sasaya-saya nyo. Ang haba, naglalasingan na, nagmumurahan na, nagkikwentuhan na. Gawin natin solemn on Sunday for God. O, tapos nun, kasama pa natin ang family natin, Sunday for family. Amen? Ang plano sa Diyos ay sa Diyos. Unahin natin. Hindi naman sinasabi ni Lord, huwag kang mag-enjoy sa buhay mo, ha? Puro ka na lang maka-Diyos, ha? Puro ka na lang basa ng Bible. No! Binubuhay tayo ng Diyos para ma-enjoy din natin ang life natin as a human. Pero do not forget the first commandment. Love God above all. After nyan, pwede na yung mga gagawin mo sa buhay mo na connected sa kalooban ng Panginoon. Pero baliktad ang nangyayari, puro pang mundo ang ginagawa ng mga tao ngayon. Puro pang mundo. Huwag na tayo umaling sa takbo ng mundo. Magbago na tayo. Kasi nakakatakot yung senaryo na nasa impyerno na tayo at dahil gusto natin mapunta sa langit, saka tayo hihingi ng kapatawaran. Wala na. Hanggang nabubuhay tayo nandiyan ang habag ng Diyos. Pero pag tayo ay namatay, wala na. Tayo itatapon sa lumalagablab. Walang kamatayang apoy sa impyerno. Bakit? Kasi nung time na nabubuhay tayo, para sa mundo lang ang ginawa natin. Puro kasalanan. Puro kasalanan. Amen? Hindi natin wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Maloloko natin ating kapwa, pero never ang Diyos. Amen? Kailangan alam natin yung value ng mga bagay na meron tayo na ipinagkaloob ng Diyos. Gamitin natin para sa Panginoon. Hindi yung Cesar natin, kamukha ng pera. Ang pera makapangyarihan niya. Pero hindi masama ang pera, ha? Ang pera, kung ginagamit natin yan for the glory of the Lord, mabuti yan. Pero kung for the glory of Satan, masama. Alam natin ang pera, nako, nagpapabago yun ang ugali. Amen? Nagpapabago yun ang ugali. May mga tao nga na papatay, heart killers. Papatay mo lang ng presyo yung buhay niya. Patayin namin yan. Diba? Para sa pera. Para sa kasikatan. Magpapagamit ng katawan. Para lang sumikat. Para lang maipasa examination. Makikipagrelasyon sa professor. Para lang tumaas ang posisyon sa opisina. Makikipagrelasyon sa ganito. Amen? Kailangan aware yung ating espiritu kung ginagamit na tayo ng Cesar na yan. Pero ang Diyos, ang value ng Diyos, ang para sa Diyos, priceless. Hindi kayang tapatan ng pera ng buong mundo. So, saan pa tayo? Ito tayo sa Diyos. Priceless siya eh. Bigyan natin ang para sa Kanya. Kaya tama, napakatalino, napakapuno ng wisdom. Ang sagot ng Panginoong Hesus, ang kay Cesar, ay kay Cesar. Ang para sa Diyos, ay para sa Diyos. Katiwala lang tayo. Walang-wala tayo. Dumating tayo sa mundo ng hubad. Babalik tayo sa Diyos, mamamatay tayo, walang madadala kahit ano. So kung mayaman ka at may kakayanan kang tumulong, gawin mo na hanggat buhay ka. Swerte mo. Ikaw yung mayaman. Ikaw yung magbibigay sa pulubi. Minsan sa buhay natin, isa sa mga universal rule, ang universal rule ay huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa'yo.
Baliktad kayo, ikaw yung pulubi, siya yung mayaman. What would you feel? Murahin kita. Mumurahin mo din ako. What would you feel? Nakawang kita. Nanakawan mo ako. Utangan kita, di kita bayaran. Yung bang ganon, yung bago natin gawin sa ating kapwa, paano ko ako yung nasa sitwasyon nila? Ma-scam ka, milyon-milyon, binigay mo doon sa tao, tapos tatakbuhan ka lang. What would you feel kung ikaw naman yung ginawa? Patayin ko yung anak mo. Papatayin mo din yung anak ko. What would I feel? Minsan, madali lang tayong gumawa ng kasalanan kasi hindi natin nilalagay yung sitwasyon natin doon sa taong inaapi natin, doon sa taong na nasasaktan natin. Pero kung iisip natin na hindi ko to gagawin kasi ito, hindi kalooban to ng Diyos. At hindi lang yun. Yung para sa Diyos, dapat ginagawa natin. Yung bang, kung talagang tunay ka naglilingkod at nagmamahal sa Diyos, never ever ka nang magta-try na pumasok ulit sa isang kasalanan, paulit-ulit mo nang ginagawa. Yung tinalikuran mo na. Kasi, hindi mo pa ginagawa yung kasalanan na yun, natatakot ka na sa Diyos. Yung divine fear. O kaya, pag nasaktan mo na ng Diyos, ikaw yung unang umaaray. Aray, Lord, ang nasaktan kita. Hindi ka mukha nung pag wala ka sa Panginoon, hindi mo yung alam yung para sa Diyos. Ang kasalanan sa iyo, ano lang, habit lang. Wala kang pakialam kung masaktan mo ang Diyos, masaktan mo yung tao, wala. Amen. Kailangan lang talaga na lumapit tayo, makarinig tayo ng salita ng Diyos. Kaya nga may mga ganitong online sa mga social media, sa YouTube, sa TikTok. Siguro kung lahat ng tao hindi lang nakikinig doon, nag-share ng gospel, malalaman natin na tayo nabubuhay lang dahil sa desisyon ng Diyos. Tulog tayo kanina, pwede tayo hindi gisingin ng Panginoon. Kunin na tayo, hindi tayo nakapagsisi. Kunin na tayo, may bago pala tayong galit. So, salamat sa Diyos, purihin ang Panginoon, sapagkat tayo pinapangaralan ng ating Ama. Mahal tayo Ang pangangaral ng Diyos kapag napapakinggan nyo, hindi po ito paghuhusga. Never. Ito po yung pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya pag sinasabi sa inyo na, mga judgmental naman kayong mga ngaral, mga pare, mga judgmental naman. Hindi. Wala pong karapatan ng kahit sino mag-judge. Kaya nga po may daily gospel para ipaalala sa atin yung salita ng Diyos kasi araw-araw po tayo nagkakasala. So, yung mga kasalanan natin, may katapat yung salita ng Diyos na dapat sundin. Tayo nabubuhay sa bag ng Diyos. Yung pag-uusga, pagdating pa yun ng Panginoon Jesus. Sa ngayon, puro habag. Pero kung binabaliwala natin yan, mahirap. Kasi alam mo naman tayo nga tao to see is to believe. Kailangan mapasok muna ako ng kumukulong tubig bago kong sabihin, aray, ayoko na, masakit. Pero itong pangangaral ng impyerno, mas matahol pa sa mapasok ka sa mainit na tubig o sa apoy, tuldok lang yun. Doon buong kaluluwa natin masusunog. Baka saka pa lang natin sabihin na, aray, ayoko na, Lord, please, ibalik mo ako sa mundo, magbago na ako, parang yung sa kwento ni Kristo na yung mayaman na kaya isip mo yung mayaman na si Lazarus na namatay yung mayaman nung nabubuhay siya masyado siyang makamundo hindi niya tinutulungan si Lazarus sa pulubi ano nangyari sa kanya? Napunta siya sa hindi sa palig ng Diyos at yung pulubi napunta doon sa ni Abraham. So, anong sabi nung mayaman? Pwede ba pabalikin mo ako. Punta lang ako sa mga kapatid ko para sabihin sa kanila na, huy, bago na kayo. Ang hirap dito sa impyerno. Bago na kayo. Alam naman natin, hindi mangyayari yun. Kasi, baka yung mahal mo sa buhay, biglang mag-appear niya sa harapan mo, matakot ka pa. Amen? So, yung ganito yung mga kwento ng Panginoon Jesus na nagsasabi sa atin na, kailan pa ay ibigay natin ng para sa Panginoon? Amen. Kailan pa? Nasa huli ang pagsisisi. Amen. So, pero sa ating buhay, ang mga bagay ay dapat nating pinapahalagahan. Hindi na abuso. Uso ngayon ng mga CCTV.
Pero huwag natin kakalimutan, may spiritual CCTV ang Panginoon. Kaya nga minsan, kapag talaga kayo seryoso na sa Diyos, minsan maliit na bagay lang, alam mong gagawin mong kasalanan. Halimbawa, meron kang plastic ng candy. Plastic ng candy, tatako mo yan kung saan saan. Wala mo nakakita, tao eh. Yan ang Diyos ng Diyos eh. Paano kung lahat ng tao tumagtapo ng candy sa araw na yon? Iba ka isang drum na yon. Kasi sinasabi natin maliit lang. Kapatid, ang mapagkakatiwala sa maliit na bagay, mapagkakatiwala sa malaki. Kung maliit na bagay pa lang, pag-iwas pa lang sa sigarilyo, di na natin kaya, paano pa kaya pagpapatawad? Amen? O yung pag-iwas sa pagkain ng masasamang pagkain na nagdudulot sa'yo ng sakit, di mo maiwasan, tawag ng laman. Paano pa kaya yung pagtulong sa kapwa? Di masyadong mahirap gawin yun. Kaya kailangan mag-umpisa tayo sa maliit. Hanggang sa lumaki, thank you Lord, naiwasan ko, dati nakakasampung stick ako isang araw, ngayon 9 na lang. Bukas Lord, sa tulong mo, 8 na lang. Sa susunod, 7 na lang, hanggang sa mawala. Amen. Hanggang sa darating ang time na namumuhi ka na sa kasalanan. Mamumuhi ka na, hindi na kayo barkada. Pero kung hanggang ngayon, enjoy ka pa rin sa paglalasing mo, pagmumura mo, enjoy pa. Huwag natin kakalimutan, barkada ka na ni Satanas. Amen? Barkada ka na. Pero kung iniiwanan mo na yung mga ganon, dahil alam mo makamundo yun, hindi para yun sa Diyos, unti-unti, nagiging member ka na ng God's family. So, kung binhi na gustong itanim sa atin ng Panginoon, sa araw nito, Sunday Gospel, October 22, 2023, una, alam natin dapat kung ano yung value natin sa mundong ito. Una, mahalaga tayo sa Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo, kahit pakasalanan tayo, ayaw lang ng Diyos yung ginagawa natin kasalanan. Kaya nga niya ibinigay yung kanyang buktong na anak namatay sa krus. Priceless. Para sa atin, huwag na natin sayangin yun. Huwag na tayo paloko sa isang talunan na Satanas. Na kumbaga nakangisi. Kapag natukso ko siya, gawa ko na naman kasalanan, nabulungan ko na naman. Wala naman siya kapangyarihan sa atin Talo na siya. Nagkakaroon na siya ng kapangyarihan kasi binubuksan natin yung pinto sa kanya, ino-open up natin. Satanas, hindi ka rito, enjoy life, tulungan mo ko. Nag-enjoy ako sa life ko. Party. Enjoy ako sa life ko na wala akong time kay Lord. Yung natatapos ang 24 hours na hindi ka man lang nagdasal. Kapatid, huwag mong gagawin yan. Pagkakain, magpasalamat ka. Nakakalungkot sa mall. Dahil maming makikita na mga pamilya na Sunday, kakain sila, mas nauna pa yung selfie Hindi yung para sa Diyos. Yung pagkain na yan, nagaling sa Diyos, ipinahiram ng Diyos yung pambayad, dapat nagdadasal muna. Give thanks to God. Like what Jesus did, lagi siyang nagdadasal. Kapag nung pagkain siya ng 5,000 katao, nagdasal siya. Bago siya gumawa ng kanyang mga ministeryo, nagdadasal siya. Hindi pwedeng wala siyang communication sa kanyang ama. Ganon din tayo. Huwag natin kakalimutan na nagdo-double, triple time si Satanas. Ba't ka pa magdadasal? Kain na lang dyan, lamo na lang dyan. Amen. Biyaya ng Diyos At higit sa lahat, pagising sa umaga, be thankful to God. At lalo na bago ka matulog sa gabi, magpasalamat, humingi ng tawad kasi you never know kung gigising pa tayo bukas, kung hindi natin nagawa para sa Diyos. Alam niyo, napakabait ng Diyos. Sobra. Sabi nga God is good. For me, God is very, 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 very unlimited good. Bakit? Biro mo 24 hours. Ilang oras yung pwede natin gawin 8 oras sa trabaho. Ilang oras para magpahinga, ilang oras para magliwaliw. Pero hinihingi lang ng Diyos yung konting panahon na makinig sa kanyang mabuting balita, magdasal. Hindi naman quantity, kundi quality of time. Ang bait ng Diyos. 6 na araw tayong pinagtrabaho, linggo lang for Him. 1 oras lang ang pagsisimba, hindi pa natin siniseryoso. Hindi pa tayo nakikikanta, hindi pa tayo nakikisagot sa bahay po yun ng Diyos Be serious. Hindi yung bahay-bahayan.
yun yung tahanan ng Diyos. Ang bait ng Diyos, no? Kamukha nung panahon, yung kanilang, yung hinihingan ng ikapo, yung 10%. Biro mo, kung sasahod ka ng ganitong kalaki, halimbawa, masahod ka halimbawa ng 30,000 naman, ang hinihingi lang ng Diyos na ikapo is 10%. Ayaw pa natin ibigay. What is my point? My point is, ang gusto ng Diyos, kusang pagbibigay. Buong puso. Hindi siya humihingi. Kasi yun yung para sa Kanya eh. Hindi naman niya sinabi na, oh eto, sa'yo yan. Ibalik mo siya sa akin ng buo Kamukha nga doon sa talinghaga eh. Nung ubasa, no? Hinihingi lang niya yung kaparte niya. Pero, winawalang niya natin. Pinapahiram tayo, ganid tayo. Akin to. Ako pinagtrabahuan ko to. Akin to. Kaya mag-iingat talaga tayo sa social media ngayon. Kasi sa nakikita ko, kumikilos talaga ang diablo sa social media. Ipinapakita na ito na sundin nyo, ito na yung trend. Ito na yung usong salita. Ito na yung usong sayaw. Ito na yung usong damit. Ito na yung usong relasyon. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Ito na ang uso, no? Ano ba kayo? Mga manang kayo. Kaya dapat alam natin ang utos ng Diyos at sundin ng walang katwiran. God's will. God's will ay para sa Diyos. Kamukha ng ginawa ng Panginoong Hesus. Alam niya na siya ay papako sa krus. Masakit yun. Pero ginawa niya yun dahil sa pagmamahal sa atin. Amen. So tayo dapat, na mga tao, gayon din. Dapat nating ibigay, isuko sa Diyos ang lahat, sumunod sa kanyang kalooban without any question. Complaints. Kaya tayo napapalpak, reklamo tayo ng reklamo sa Diyos para tayo mga Israelita. Inilabas na nga sa pagkaalipin sa Ehipto. Sige, pare, reklamo. The secret of peaceful life is being grateful to God. Remember that. Ang sikreto ng masaya, kagalakan sa buhay araw-araw, yung lagi ka nagpapasalamat sa Diyos. Kahit may problema ka, thank you Lord. Itong problema ko to, may solution to, tulungan mo po ako. Higit pa yan sa pera, yung magkaroon ka ng peace of mind, yung magkaroon ka ng joy in your heart, having fruit of the Holy Spirit, yan ang totoong para sa Diyos. Baka naman masyado mo na na-enjoy yung mga material mong bagay. Nakakalimutan mo na isang kisap mata lang ng Diyos, pwede ng 6 feet under the ground. Amen. Masyadong malakas, may impluwensya ang social media. Grabe talaga, napakalakas. Kaya mag-iingat tayo kasi mas nagagamit ng diablo ang social media kaysa ng San Diyos. Kasi kamukha nito, yung mga ganitong gawain online, konti lang naman ang nagkakaroon ng desire na magpahayag ng mabuting balita. Konti rin ang gustong makinig. Kaya mostly ang pagka ka ng social media mo, naku po, yung mga taong kilala, sila pa ang nangunguna sa paggawa at pagpapakita ng masamang halimbawa. Huwag nating i-idol parang utang na loob. Hindi porke ginagawa ng ganitong kilala, tao, idol mo pa, gagayahin mo. Hindi yan para sa Diyos, para yan sa sarili niya, na gusto niyang itaas ang kanyang sarili na, oy, gayahin niyo ako, okay na to, ano ba, okay na to. Na huwag kang tumulong sa kapwa, okay na to. O kung tumutulong ka man sa kapwa, basta gagawin ko to ha, Lord ha, tumutulong naman ako sa kapwa okay na sa akin itong ganito ha, hindi kami kasal, nagsasama ko, okay na Lord ha, tumutulong naman ako sa kapwa babait naman akong anak Lord tama na to, okay na to. Mali po yan. Kailangan ng salita ng Diyos ay ipinapahayag ang katotohanan. Sinasabi ang totoo, kasi nabubulaga na tayo sa mundo. Lahat kasi high-tech na, no? Bumili ka ng cellphone ngayon, bukas, iba na yung magandang model. Sa susunod na araw, bagong model na naman. Minsan wala tayong contentment, no? Pero, pinag-iingat tayo ng Panginoon. Lagi nating isipin, gagawin ko to para sa Diyos. Sasabihin ko to para sa Diyos. Sapagkat yung kay Cesar, para kay Cesar. Ang para sa Diyos, para sa Diyos. Amen.
Maging malakas ang pakiramdam natin, mga kapatid. Maging malakas. Humingi tayo ng patnubay ng Espiritu Santo. Personally, ako, very sad in a way na kung sino pa yung nabibigyan ng pagkakataon para makahakot ng mga tao papunta sa Diyos, sila pa yung mga tao na nangahakot papunta sa impyerno. Amen? Sila pa. At malaki ang pagkakasala ng mga taong ito. Bakit po? Sapagkat kung sila na mismo, ginagawa nila kasalanan na yun, ipinapakita nila sa social media, nagkakasala na sila sa Panginoon, nandadamay pa sila ng mga followers nila. Malaking kasalanan sa Diyos, yung bang nagiging sanhi ka ng pagkakasala. Imbis na ikaw yung nagiging sanhi ng ma-stop yung kasalanan na yon at sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya yung mga anak nyo, mga nagbababad sa social media, maaring makikita mo ngayon, naka-ano na yan. Naka-miniskirt na yan. Kung ano-ano na suot yan. Bakit? Ginaya yung idol eh. Makikita mo yung anak mo, dati lalaki, ngayon gusto na maging babae kasi nakita sa idol eh. Makikita mo dati, magalang, marespeto, sumagot yung anak mo, ngayon nagmumura na, sumasagot-sagot sa'yo. Kasi nakita niya doon sa pinapanood niya sa idol niya na mangangatiwiran na ako sa magulang ko. Kakarapatan ko yan. Amen. Ang salita ng Diyos, bato-bato sa langit, tamaan ay huwag magalit. Ang pare, ang madre, ang mga preachers, kahit sino na nagpapahayag ng salita ng Diyos, instrumento lang po kami. Lahat po tayo makasalanan. Amen. Pero inuutos sa Diyos, inuutos ng Panginoon na ibunyag mo ang totoo. Kamukha ng Panginoong Yesus, prangka siya, totoo siya, straightforward siya. Sinabi niya sa mga Pariseo, kayo mga mapagpaimbabaw. Gusto niyo lang ako tanungin kasi gusto niyo akong siguin. Ganyan tayo dapat, hindi namimili tayo ng papahayagan ng mabuting balita. Na porke may nakikinig na may ganitong sitwasyon, hindi natin sasabihin, no. Ang Diyos, bigyan natin ng papuri, ang sundin natin, hindi yung mga sarili natin. Kailan pa tayo hihinto? Kailan pa natin magde-decide na, Lord, iiwan ko na yung dati kong pagkatao. Susunod na ako sa'yo. Amen. Ang bawat araw, pagkakataon para magbalik loob sa Panginoon. Hindi natin gagamitin yun, kawawa tayo. Sapagkat kawawa ang taong wala na lang ginawa sa mundo, kundi para sa mundo lang. Puro kay Cesar lang. Puro sa mga material na bagay lang. Binuwis ni Kristo ang kanyang buhay sa atin. Priceless. Kailan naman natin iaalay ang ating buhay sa Kanya? Lord, iiwan ko na yung bisyo ko. Lord, iiwan ko na yung kinakasama ko na hindi ko naman asawa. Lord, iiwan ko na yung pangungurakot ko. Lord, iiwan ko na yung mga bagay na hindi maganda sa paningin mo. Kasi ang buhay ko ay para sa'yo. Sabi nga ng Panginoong Jesus, ang naglilingkod sa akin, dapat hindi nagmamahal sa kanyang buhay. Ibig sabihin, mas mahal niya ang buhay niya para sa Panginoon. Kinakalimutan ng sarili. Hindi mas priority ang pamilya, kundi mas priority ang Diyos. Ang totoong nagmamahal sa Diyos, pinapasan yung kanyang sariling krus at sumunod sa akin, sabi ng Panginoon. Nire-remind tayo ng Diyos na marami na sa atin ang nakafocus lang sa mga bagay na nakikita. Panahon na para makita natin ang Diyos sa ating mga puso. Wala tayong may pagmamalaki. We cannot say that, Lord, naging mabuti akong anak, naging mabuti akong tatay, naging mabuti akong teacher, naging mabuti akong presidente. No. Wala sa atin makakapagmalaki niyan. Ang gustong makita sa atin ng Diyos ay naging mabuti tayo, tao, sa ating kapwa, sa ating sarili, dahil sa Kanya. Hindi natin magagawa yan ng mag-isa. Kaya panahon na, isuko mo na. Mag-decide ka na hanggat humihinga ka pa sa oras na ito. Just try to imagine, wala na ang lahat. Nag-iisa ka sa isla, walang cellphone, walang gadget, walang TV, walang kaibigan, walang
kamag-anak, walang asawa, walang anak, walang trabaho, walang bahay, walang kotse, walang business, what would you do? Will you talk to God? Kasi siya na lang yun doon. Saka wala ba siya maiisip? Yung bang pag marami kang ine-enjoy sa buhay, hindi mo naiisip si Lord. Pero pag nagkasakit ka, nagastos mo na lahat ang dapat mong gastos, naubos na yung ipon mo, wala ka ng source. Lord, last resort na kita. Nahuli ang Diyos. Instead na nauna ang Diyos. Amen? God is very good. God is unlimited, very good. May ipapatotoo ko yan. Ipaglalaban ko yan. Bakit? Kasi naranasan ko ang kabutihan niya sa buhay ko. Na-experience ko yung mga spiritual gifts niya na hindi nabibili ng pera. Like peace of mind. The joy yung kagalakan na kahit may problema, may pagsubok, anak ng kabutihan ng Diyos na, alam mo yun, nandun yung joy, hindi ko ma-explain. Hirap explain, no? Alam niya ng mga naglilingkod sa Diyos. Yung bang minsan gusto mo nang bumigay, gusto mo nang magalit, ba't di mo gagawin? Dahil para sa Diyos, hindi yung kalugod-lugod. Amen. That I will share personally na sinuko ko ang sarili ko sa Diyos, nasasaktan na ako kapag gagawa ako ng kasalanan sa Kanya. Pag sinuko mo yung utos mo sa Diyos, walang araw na mag-iisip ka, ano pa pwede kong gawin kabutihan para sa Diyos? Ano ba yung dapat kong iwasan para hindi ko masaktan ng Diyos? I'm sharing these things kasi gusto kong ma-experience nyo din na lahat ng meron kayo galing sa Diyos. So, kung magmamahal ka na rin naman, Diyos nang number 1. Amen? Kasi hindi tayo lugi. Pero kung matigas pa rin ang ulo mo, gusto mo pa rin yung gusto mo, hindi ka pipigilan ng Diyos. Hindi siya nagkulang. Ang daming way para tayo magbalik loob. Yun nga lang. Huwag natin kakalimutan. Sa huli ang pagsisisi. At sa mga ngaral ng salita ng Panginoon, mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon, be faithful servant. Be faithful servant. Kasi, hindi naman porke naglilingkod ka sa Panginoon, nagpipreach ka ng Word of God, naglilingkod ka sa simbahan, lay minister ka, letter commentator ka, o ano man yung ano mo, no? It doesn't mean 100% sa langit ka. Sapagkat patay ang pananampalatayang walang gawa. Amen. Pero sabi ng Panginoong Yesus, mapalad ang mga tao dahil hindi lang dahil sa gawa sila ng kabutihan o sumunod sa kalooban ng Diyos, kundi dahil may promise si God na may reward dahil masusulat ang ating mga pangalan sa Book of Life. Yan ang ating number 1 na pangarapin. At yung problema natin, ang number 1 natin problemahin, paano ba ako makakapasok sa langit? Kasi lahat ng dito, temporary lang. Pinapahiram lang. Oh, sister, pahiramin kita ng anak ha, ng asawa ha, ng business ha, ng bahay ha. Oh, paano mo yan pinapalago to glorify me? Amen. Sabi nga po sa Colossus chapter 3 verse 23 na ano man lang yung ginagawa, gawin nyo na parang hindi kayo sa Diyos. Kasi parang hindi kayo sa tao naglilingkod kundi sa Diyos. At sinabi din po sa Filipos chapter 4 verse 8 na dapat maging laman ng iyong isipan, ng mga bagay na kapuri-puri, marangal. Ito po yung mga para sa Diyos. Para sa Diyos. Kailangan kasi natin pagganahin yung ating spiritual relationship kay God. Ang nangyayari kasi sa atin, nagmamatured lang tayo sa age. 50 years old, 60 years old, senior citizen. Pero baby pa when it comes to faith. Yan gusto ni Lord yung spiritual growth. Yung bang senior citizen ka na, katakot-takot pa, galit dyan, di mo pa mapatawad yung kapatid mo, yung anak mo, yung kapitbahay mo. Huwag ganun. Kasi ang Panginoong Jesus, ang Panginoong Diyos, ang ating Ama, mapagpatawad. At pag nagpatawad siya, paano? Lumilimot. Nagbibigay ng panibagong pagkakataon. So, dapat ganun din tayo. At never natin kakatwiran sa Diyos na
Diyos naman yun eh. Ako tao lang eh. Hindi tayo tao lang sa paningin ng Diyos. Napaka-special nating creation. Amen? So, nawa ang Sunday Gospel ay makapagbigay po sa atin ng realization na kay Cesar, ang para sa Diyos ay para sa Diyos. Para sa ganun di tayo nalilito kung ano unahin natin. Lagi natin unahin ang Panginoon. So, pakishare po itong Sunday Gospel para ma-inspire din po ang ating mga Facebook friends. O sa timeline nyo, yan ay para sa Diyos. Once na share nyo itong gospel na ito, yan ay para sa Diyos. Amen. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Panginoon, maraming pong salamat sa pagpapaalala mo sa amin na ang kay Cesar ay para kay Cesar. Ang sayo ay para sayo. Panginoon, dalangin ko po na mga taong makakarinig ng mabuting balita ay bigyan mo po sila ng kababaang loob na maunawaan ang iyong kalooban. Yes, Lord, masyado ng focus ang aming mga puso sa mga material na bagay, sa mga nakita na material na bagay. Nawa, i-focus namin ang para sa'yo. Ikaw ang una sa aming buhay. Ikaw lagi ang mangunguna sa aming mga desisyon. Upang ang karunungan at tumuhan ng banal na Espiritu ay aking makamtan. Lord, ipinagdarasal ko ang mga lingkod ng Diyos sa dako man ng mundo. Nagdadasal din ko po ang aking sarili na dahil ko pong maunawaan na lahat ang gagawin namin na paglilingkod sa iyo, paghayo ng mabuting mong balita ay para sa iyo. Wala sa amin. Wala sa amin. Ikaw itaas namin na bibigyan ng papuro. At ang paglilingkod sa iyo, isang oportunidad na ipinagkakaloob mo. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Di kami karapat-dapat na maglingkod sa iyo. Dahil sa aming mga kahinaan. Pero napakabuti mo eh. The best ka. Wala kang katulad. Nagamit mo ang mga makasalanan na balik loob sa iyo para ipakita sa tao, sa kapwa, totoo ka. Nabuhay kang Diyos. Tulungan mo kami sa aming mga kahinaan. Bigyan mo kami ng karunungan. Ikaw lagi ang makita namin sa aming kapwa. God is good. God is very, very good. Walang salita na makapag-describe kung gaano ka kabuti sa amin. Kahit lagi ka namin sinasaktan, pinagpapalit, kinakalimutan. You're so good! Hallelujah! 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 Purihin ka, Amang Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Purihin ang iyong pangalan, purihin ang iyong kabutihan, purihin ka magpakailanman. Maraming salamat. Mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat. Nagpapasalamat ang mga lingkod mo. Nagpapasalamat kami. Napakabuti mo, O Diyos. Dalangin ko po ang buong mundo na ikaw maging priority number 1 sa mga buhay. Amin namin sumasalamit ka, sambahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Tawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulot sa tukso. Siyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa alamat na anak, Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat sa Diyos na buhay, sa kanyang mensahe sa bawat isa. Nawa magsilbi itong spiritual na pagkain natin. Nawa bigyan natin ng pansin na ang para sa Diyos ay para sa Diyos.
number one nating isipin ang para sa Diyos. Ang buhay natin ay para sa Diyos. Dapat lahat ng gagawin natin ay para sa Diyos. So, pakishare na po itong Sunday Gospel muli sa timeline nyo bilang pagpapakita na ang Facebook Live, ang Facebook nyo ay para sa Diyos. No? Mas maganda pang makita yan na makaka-inspire po kayo ng ibang tao. Napakadali naman gawin yan. Ipagdadamot pa ba natin sa Diyos yung pag-share natin ng Sunday Gospel? And of course, punta po kayo sa aking Facebook account kung saan pwede nyo ma-replay ang Everyday Gospel. O kaya sa YouTube channel ko po, Angelica Dorde. Pa-subscribe na lang po kasi in the future sana makapag-live po tayo sa YouTube ng Daily Gospel. Kaya lang, meron yatang merong requirements na dami ng subscriber o parang gano'n, no, para makapag-live ka o kaya sa TikTok, basta yung mga social media, pasukin po natin yan sa tulong ng Panginoon para i-viral ang mabuting balita. At inanyayahan ko po kayo na mag-PM sa akin for Word of God group chat. Pwede po kayo mag-send ng yung prayer request. Pwede din po na mag-post kayo ng mga tungkol sa Panginoon. Amen. And yun po, kung pagkakalob ng Diyos ang October 23, 2023, puro 23 sama-sama tayo muling magkaroon ng pagninilay sa mabuting balita. Usually po, ang The Word of God, Daily Gospel, ay alas 6 ng gabi. Pag Sunday po, sinisikap ko na alas 6 o alas 7 ng umaga, o maaga po kasi Sunday. Kumbaga, unahin natin to find the glory of the Lord, yung kalooban ng Diyos, ang kaharian ng Diyos. Amen. And ayun, mas malaking kapakipakinabang ang pakikinig nyo kung i-share nyo po itong gospel sa inyong timeline. Si Lord ang nagsabi niyan, no? Instrumento lang ako. Kasi talagang yan naman ang purpose niya yung mag-viral ang gospel, makarinig ang buong tao sa buong bansa at gawing alagad sila. Amen. So maraming pong salamat. Huwag po natin kakalimutang magsimba kasama ng ating pamilya. At sa pagsisimba natin, dala natin ang ating puso. At sa pag-uwi natin, paglabas ng simbahan, dala pa rin natin ang mensahe ng mabuting balita. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. God is good. Thank you, Lord.